pagluwalhati, pagdakil at pagsamba, natatangi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus maging mahal. And I give the all honor, respect po sa ating beloved parents in the Lord. At ating pisalamatan ang kanila pong mga turot aral sa atin, very anointed, mga mahal. At ganun din po, mga kapatid, nais ko magpaabot ng aking pong pagbati at paggalang sa the whole of the family, mga kapatid ko, at sa lahat po ng ating minamahal mga kapatiran, sa lahat po ng ating mga bisita, kung meron man, mga mahal, maging sa lahat po ng ating mga kapatid sa iba't ibang dako ng ating bansa, mga kapatid, at sa labas ng ating bansa. Magandang umaga, mga mahal, purihin ang dakilang Diyos. Pinagpala po ba tayong lahat? Amen, hallelujah. Nakakatuwa, mga mahal, nakakagalak, mga kapatid. Araw ng linggo, mga mahal, sama-sama tayong nagtitipon upang ating pong sambahin ang ating mahal na Panginoon sa kagandahan ng kanyang kabanalan. Amen. Mga mahal, itaas natin ang ating mga kamay sa ating pong mga minamahal aralin sa araw na ito. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Dakilat mapagpala po naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami nagpapasalamat, mahal na Panginoon, o Diyos, nagluluwalhati sa iyong marilag na pangalan. Mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, Diyos, sa pangalan at panalangin namin, beloved, Honorable Pastor Will Estrada Almeida, dakilang Diyos. Mahal na Panginoon, sumaamin ka nawa sa umagang ito. Ama, sa ganang amin, wala kaming magagawa, o Diyos. Hallelujah. Lord God, mahal na Panginoon, ikaw ang siyang maglangis sa bawat yugto ng aming pong balalagawain sa araw na ito, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat, maging sa lahat, o Diyos. Mahal na Panginoon, ang bawat yugto ng aming balalagawain, yung samahan. Pagpalain mo ang aming Bible study, mahal na Panginoon. Pagpalain mo, Diyos, sa aming mga patutuo. Mahal na Panginoon, ang mga langit na awitin, o Diyos. Hallelujah. Mahal na Panginoon, sa pagbibigay, dakilang Diyos ng iyong mga anak, higit sa lahat, mahal na Panginoon, sa aming banal na salita mo, Diyos, aming mapapakinggan. Mahal na Panginoon, pagpalain mo po, O Diyos, Lord God, ang mga gawain namin. Ingatan mo yung mga anak, mahal na patungo pa sa aming gawain, O Diyos. Hallelujah. Mahal na Panginoon, maging sa lahat ng aming mga gawain mula sa aming main church, sa labas, mahal na Panginoon, O Diyos, hallelujah, sa iba't ibang sulok ng aming bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din, O Diyos, sa iba yung dagat na aming mga gawain. Sumaamin ka, mahal na Panginoon, sa araw nito, Diyos. Sama-sama namin sinasaway lahat ng uri ng hadlang sa aming gawain sa araw na ito. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Lahat magsabing, praise the Lord. God bless you po, mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Mga kapatid ko, ihanda natin ang ating mga notebook, mga mahal, ang ating mga Bible, mga kapatid, at katulad po ng palaging ginagawa ng ating beloved assistant pastor, mga mahal. Hallelujah, Lord God, hallelujah, purihin ang mahal ng Panginoon. Every Sunday po, meron tayong Bible study, mga kapatid, at ito po ang aming namimiss, mga minamahal. Sa mga araw na iyon, mga kapatid ko, tunay po ang paglago ng mga mananampalataya, mga mahal, kapag meron tayong Bible study, preaching, mga mahal, purihin ang mahal ng Panginoon. At mga kapatid ko, ihanda natin ang ating mga Biblia at ngayon po ay panahon na, mga minamahal, upang tayo po'y magsipaghanda, mga kapatid. Hindi na po normal, mga mahal, ang mga nangyayari sa ating kapaligiran ngayong panahon natin, mga kapatid ko. Proverbs chapter 27, verse 1, mga mahal, sabi ng Bible, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Mga kapatid, Tagalog. Dito sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 27, versikulo 1, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan, sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ng Tagalog, mga kapatid, tingnan natin, mga mahal, ulit sa ating screen. Praise God. Hallelujah. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Amen. Praise God. Ang ating title, mga minamahal, ay narito po. Tomorrow is not promised. Tomorrow is not promised. Ang bukas po, hindi ipinangako. Ang bukas ay hindi ipinangako. Lahat muna magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Napakaganda mo, mahal nating text, mga kapatid ko. Purihin ang mahal ng Panginoon. Do not boast about tomorrow. Huwag nating ipaghambog ang bukas, mga minamahal.
sapagkat hindi raw natin nalalaman kung ano po ang ilalabas nito. Amen. Praise the Lord. Kaya doon sa mga nagpaplano sa buhay, mga minamahal na mag-isa, na hindi natin kasama, mga minamahalang dakilang Diyos sa ating mga plano, napakadelikado po. Yung mga iba nating mga kababayan na ako'y mangingibang bayan, ako'y mangingibang bansa, at ako'y magpapakayaman, ako'y magninegosyo, ako'y magpapakalaot, at mag-aasenso, maging mahal. O sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, tomorrow is not promised. Amen. Praise God. Ano po ang magagawa mo para sa dakilang Diyos ngayong panahong malakas ka? Time flies so fast, mga minamahal. What can you do for God now that you are strong, mga kapatid? Yan ang tanong natin sa ating mga sarili. Ano ba ang pwede kong gawin sa dakilang Diyos ngayong malakas ako? Kasi napakabilis po ng panahon. So every moment counts for God. Mahalaga po, mahalang bawat sandali sa dakilang Diyos natin. Kung mababasa natin ang 2 Peter chapter 3 verse 8, ang sabi ng Bible, bago natin basahin sa Tagalog, one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Amen. Tagalog, mga mahal. Sa aklat ng ikalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 8, datapwat huwag mong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga mahal. Praise God. Ang 1,000 taon ay katulad lang ng isang araw sa dakilang Diyos. Amen. And 1,000 years as one day, mga kapatid. Katulad nung sinabi ko sa inyo kanina, mga mahal, ano po ang magagawa natin ngayong malakas tayo sapagkat hindi habang panahon malakas ang tao. Amen. Mga minamahal, ano po ang plano natin sa buhay? Why do you save money? Amen. Bibili ba tayo, mga mahal? You buy more expensive houses, mga kapatid ko? Lands, properties, mga kapatid. Kina-challenge tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na beyond earthbound goals to use what we have been given for God's kingdom. Mga minamahal. Ano po, mga kapatid, ang maibibigay natin? Ano po, mga minamahal ko, ang ating pong maitutulong, mga minamahal, sa gawain ng dakilang Diyos, sapagkat nakita po natin, mga kapatid, sa panahon natin ay napakadelikado na. Mga minamahal, napakadelikado na ang panahon. Marami pong mga bansa, mga inmahal, naghahamunan na, mga kapatid ko, sa pangdaigdigang dagmaan, mga kapatid. Hallelujah. Mga lindol, mga minamahal, hallelujah. Sa iba't ibang dako, mga kapatid ko, nangyayari na. Amen. Faith, service, and obedience, mga inmahal, are the way to get rich with God. Gusto mong umasenso, mga mahal, gusto mong pagpalain ng malapit na yung buhay, ipaglingkod mo sa mahal na Panginoon yan. Amen. Mga mahal, yung mga ambition natin out of God's will, mga kapatid ko, lahat yan, mga mahal, masusunog lang. Mababaliwala lahat yan. James chapter 4, verse 13 to 15, mga mahal. Basahin natin. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 4, versikulo 13 hanggang 15. Magsipalito ngayon kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titiri kami doon ng 1 taon at mangalakal at magtutubo. Kayo nga'y hindi nakakaalam na mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Sapagat ang dapat ninyong sabihin ay kung loloobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Anong sabi, mga kapatid? May mga tao, mga mahal, ganon. Ngayon, bukas, pupunta kami sa ganitong syudad. Mga minamahal, anong sabi, mga kapatid ko? Kami mag-buy and sell. Ayun, mahal, kami kikita ng malaki. Ano sabi ng 14:15, mga mahal, Tagalog muna tayo, ulitin natin. Magsiparito
Mga mahal, ulitin natin yung verse 13 muna. Magsiparito ngayon kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas ay magsiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doong 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Mga minamahal. Sino nga nakakaalam, mga minamahal, na mangyayari bukas? Mga kapatid, ang sabi ng talatang ito, amen? Ang sabi ng binabasa natin, mga minamahal, sapagkat lahat po, it is even a vapor that appeareth for a little time, sabi ng Bible, and they banish it away. For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. Ayun naman. Kinakailangan daw po, mga kapatid, sabihin natin sa ating mga sarili, loobin ng mahal na Panginoon, ako'y buhay pabukas. Nakikinig po ba kayo? Hallelujah. Mga minamahal. Dapat ninyong sabihin, sabi ng 15, ay loobin ng mahal na Panginoon, mga bubuhay kami ngayon or bukas, gagawin namin yon. Yan lagi. Kaya yung mga alam nyo, mga mahal sa Dubai, mga kapatid, nakita ko ron, 3 times or 4 times a day, mga minamahal, isinasara nila yung kanilang mga tindahan. Kasi prayer hour, mga kapatid. Prayer time, mga minamahal. At pag nakausap mo, mga kapatid ko, yung hindi naman po nating kapananampalataya, pero nandun yung kanilang respeto, yung kanilang paggalang sa kanilang Diyos. At kapag sinabi mo, mga minamahal, na magkikita tayo bukas, ang sasabihin nila, mga kapatid, inshallah. Ano po yung inshallah? God willing. Amen? Ganun kagad mo yung mahal ang sasagot sa'yo. Kaya mga kapatid, totoo yung sinasabi ng James chapter 4, mga mahal, ng ating nabasa. Kinakailangan po, mga minamahal, ano man ang ating planuhin, ano man ang ating gawin, inshallah. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Our lives don't just revolve around money or possession. Itong buhay natin, mga minamahal ko, hindi lang ito umiikot sa pera at sa ari-arian. Hindi tayo nabubuhay lang sa pera at sa ari-arian. Sabi ng Luke chapter 12 verse 15, meron pong paalala ang dakilang Diyos sa atin, mga minamahal. Tingnan natin ang talatang ito. Luke chapter 12 verse 15. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 12, versikulo 15. At sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Amen. Mangagmasid kayo at mangag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya, mga kapatid. Kaya gayahin natin si King David, mga mahal. Sabi ni King David sa chapter 90 verse 12 ng Psalms. So teach us to number our days, O God, that we may gain a heart of wisdom. Ituro mo sa amin, O Diyos, ng pagbilang ng aming mga araw upang aming gamitin ito sa katalinuhan. Amen. Praise the Lord. Mga mahal. Hallelujah. Mga kapatid, parang kailan lang, ayun mahal, tayo mga young people nung araw. Kahit yung mga kabataan ngayon, ayun mahal, dati-rati, mga kapatid ko, naglalaro pa yan sa lupa. Mapansin mo, mga kapatid, nandito na, children's choir na. Mapansin mo, ayun mahal, youth choir na. Mapansin mo, finest choir na, ayun mahal. Napakabilis ng panahon. Amen po ba? Hallelujah. At ang panahon, mga minamahal, hindi natin maibabalik, mga kapatid. Amen. Amen. Hallelujah. Yung nasayang na panahon, hindi natin maibabalik yan. Say praise the Lord, mga kapatid ko. Napakabilis ng panahon. So ulitin ko. Ano po, mga mahal, ang magagawa mo para sa Diyos ngayong panahong malakas ka? Amen. Naalala niyo ba, mga mahal, year 2019, mga kapatid ko, yung COVID? Napakaliit na virus, mga minamahal. In-stop niya ang lahat. In-stop ang airport.
in-stop ang mga pier, in-stop ang gobyerno, mga mahal. In-stop mga kapatid ko yung pagtakbo ng mga sasakyan. Luminis ang hangin, mga mahal, sa Metro Manila. Amen? Praise the Lord. Mga mahal, ganun lang kadali, mga kapatid. Mayroong loved ones, mga mahal, yung aking late wife, mga beloved wife ko po. Meron siyang, yung biyanan, mga mahal, ang kanyang kapatid. May sinat lang, mga mahal. Sinisinat lang. Mahilig po yung bumili sa mga ukay-ukay. Mga mahal, na kapag kinuha yung damit, sinusukat. Mga mahal, hindi pa nilabhan. Sininat lang, mga mahal, pakinggan po ninyo, sininat lang, nagpa-check up lang sa doktor. Pag uwi niya, abo na siya. Positive pala, mga mahal. Ganun lang kabilis. Ganun lang kabilis ang buhay. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Amen. Walang dapat ipagmapuri, walang dapat ipagmalaki. Kung magmamalaki tayo, Diyos ang purihin natin. Diyos ang ipagmalaki natin, mga mahal, purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya narinig ko sa ating beloved honorable pastor, sabi niya, kung kayo ibabati, sabi niya, mga mahal, una sa mahal na Panginoon, pangalawa sa mahal na Panginoon, pangatlo sa mahal na Panginoon, pang-apat, panlima sa mahal na Panginoon. Wala tayong iba itataas kundi ang dakilang Diyos natin. Amen. Sapagkat napakaigsi ng buhay natin, mga mahal. Napakaigsi talaga ng buhay natin. Napakabilis. Kaya kapag gising mo sa umaga, mga minamahal, magpasalamat ka, humihigop ka pa ng hangin sa umaga. Amen. Sa umaga, minamahal, pag gising mo, nakita mo pang liwanag, mga minamahal, ng umaga. Magpasalamat tayo, minamahal, sapagkat biyaya ng Diyos yan. Binuhay ka pa ng mahal na Panginoon, minamahal, para purihin mo siya, hindi para sa sarili. Amen ba? Hallelujah. Kaya sinisikap namin mga manggagawa sa lugar na ito, minamahal. Katulad nung sinabi ni King David, katulad nung tinuro ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, mga minamahal, makipag-unahan tayo sa pagsikat ng araw sa pagpupuri sa Diyos. Wala pang sikat ng araw, madaling araw pa lang, alas 4, alas 5 na madaling araw, minamahal, dapat nagpupuri ka na sa mahal na Panginoon. Hallelujah! Amen! More praise, more blessing to come. Minamahal. Amen! Habang tayo po'y nagpupuri, nagluwalhati sa mahal na Panginoon, mga minamahal, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Alam nyo, hindi na natin dapat unahin pagpapalang material, mga mahal. Sino magbibigay sa akin? Mga mahal, kinakailangan magpuri ako ng gusto para pagpalain ako material. Hindi po, mga mahal. Yung makilala mo lang ang dakilang Diyos, purihin mo siya, dakilang pagpapala na yan. Sapagkat napakaraming milyon-milyon, mga mahal, ng mga tao sa buong mundo, ikaw ang tinawag, pinili para magpuri sa Kanya. So napakapalad natin. Amen? Amen? Ulitin ko. Ano ang magagawa natin sa mahal na Panginoon sa Kanyang gawain ngayong malakas ka pa? So every moment counts. Every moment sa ating buhay ay miracle at biyaya ng Diyos. Nabubuhay lang tayo sa biyaya ng Diyos. Amen? Kaya dapat nating bilangin yung bawat sandali ng buhay natin dahil hindi natin alam, mga mahal, yung mangyayari bukas. Dapat hindi nasasayang ang buhay natin. Say praise the Lord, mga kapatid. Dapat hindi nasasayang. At makatitiyak ka lang, mga mahal, na walang masasayang sa buhay mo kung ito po'y ipaglilingkod mo sa dakilang Diyos natin. We want to make sure, mga mahal, that every moment counts. Walang masasayang. Lahat ng gagawin natin, walang masasayang. Lahat para sa kaluwalhatian ng mahal na Panginoon. Amen po? So invest your life wisely. Invest your life wisely. Be counted. Be counted. Gusto ng dakilang Diyos, mahalaga sa iyo ang buhay mo. Kung hindi natin pinahalagahan, mga mahal, ang Diyos sa buhay natin ngayong malakas ka. Ang tanong, who promised you tomorrow? Tomorrow might be too late. Amen? Amen? Minsan, mga mahal, meron kami napupuntahan, nasa ICU na, mga kapatid. Nasabi ng mga loved ones, yung loved ones namin, pakipray. Kasi naglingkod din siya sa mahal na Panginoon. Ba't nandyan po siya? Hindi yan ang lugar ng mga maiinit na Kristiyano. Humihiyaw, mga mahal, sa ICU.
Hindi, huwag kayong humiyaw dito sa ospital. Dapat humiyaw kayo sa pulpito, sa pagluluwalhati sa Diyos. Amen! Amen! Hallelujah. At sabihin mo, mahal, naglingkod naman siya. Kumusta po? Nag-backslide po siya ng 10 years. Kaya pala nandyan sa ICU. Ngayon, pagdating sa ICU, mahal, Diyos ko ng Diyos ko. Hinahanap ang mahal na Panginoon, mahal. It's too late. It's too late. Iniwan niya ang mahal na Panginoon ng 10 years. Amen? Kahit saan ka magpunta, mahal, ang uwi mo sa Diyos pa rin. Kahit alam mo, gawin mo, mahal, sa buhay, kahit ikutin mo ang buong mundo, mahal, ang uwi mo sa Diyos pa rin. Amen ba? Kaya maganda, mahal, saan ka mandalhin ng paa mo? Saan ka mandalhin ang dakilang Diyos, mahal? Luwalhatiin mo ang Diyos. Itaas mo siya. Lahat magsabing, praise the Lord, mahal. So kung babasahin natin ang Matthew chapter 24, verse 2 hanggang 8, mga mahal, tingnan natin ang talatang ito. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 24, versikulo 2 hanggang 8. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi ba ganinyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang may iwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad at nagsipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng salibutan. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong maligaw ninuman, sapagat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga alingaw-ngaw at ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagat kinakailangan ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas, sapagat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom, at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay nito ay siyang pasimula ng kahirapan. Amen. Lahat ng mga bagay na ito ay pasimula ng kahirapan. All these are the beginning of sorrow, sabi ng Bible. Bayin mahal. Nakita niyo mga kapatid, nagtanong ang mga apostol, kailan po ang pagbabalik ninyo? Kailan po ang kailan po, sabi rito may mahal, now he sat on the Mount of Olives, verse 3, the disciples came to him privately, saying, tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Sinabi lahat ng ating dakilang Diyos, una niyang sinabi, take heed that no one deceive you. Unang-una niyang sinabi, mga mahal, mag-ingat kayo, huwag kayong mailigaw ni numan. Kung meron po mga minamahal nagpapakilala, mga kapatid ko, kahit sa social media, mga kapatid, na sila po ang kapalit ng beloved honorable pastor, may mahal, huwag kayong maniniwala. Kung walang bas-bas, may mahal, ng ating beloved the whole Almeida children, may mahal, huwag kayong maniniwala. Amen. Maraming deceiver, mga kapatid, sa huling panahon. Say, praise the Lord, mga kapatid ko. Kaya mga mahal, sabi rito, mga kapatid, ay magkakaroon ng digmaan, mga mahal. You will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Mga mahal, March 28, mga kapatid, itong taong kasalukuyan, sa Myanmar. Nabalitaan nyo ba? Thailand, mga mahal. Killer earthquake, mga kapatid, makikita mo, mga mahal, yung mga building na malalaki, talagang gumuguho yan, mga kapatid. Ang lakas po ng lindol. 7.4 or 7.8, hindi ko maalam. Basta 7, mga mahal, something. Magnitude, mga kapatid. And 17 million, mga mahal, na populasyon affected lahat. Napakaraming nangamatay, mga kapatid. Sa ibang mga bansa, mga mahal, sabi ng aking mga kasama, mga kapatid ko, hindi ko babanggitin yung bansang yan, mga kapatid. Sa ibang mga bansa, mga minamahal na mga payapang bansa,
ngayon ay naghahanda mga kapatid ng digmaan. Ayun, mahal, naghahanda ng mga sandata. Kaya ito po ang panahon. Ito po ang oras na mag-ipon tayo ng mabubuting gawa, Panginoon mahal, para sa mahal na Panginoon. Pagkat iyan lang po ang tanging madadala natin sa pagkamatay natin. Amen? Yan lang ang madadala natin. Yung ating pinagsikapan, yung ating mga natutunan sa mundo, mga minmahal, yung ating mga pundar, mga kapatid, baliwala yan. Ni 5, minmahal, hindi natin dadalhin sa hukay. Amen? So sa paggawa natin ng mabuti, mga minamahal, diyan tayo nakakapag-ipon ng kayamanan sa langit. Praise the Lord. Huwag na muna yung sarili. Total, hindi ka pinababayaan ng mahal na Panginoon eh. Walang Kristiyanong ginutom ng Diyos, pinatay ng Diyos sa gutom. Meron ba? Taas mo ang kamay. Panginoon mahal. Wala, hindi po ba? Lahat ng pinagpapala ng mahal na Panginoon, magsabing, praise the Lord po. Lahat po tayo, mga minmahal. Wala kang pera ngayon, wala kang pagkain, mga minmahal. Yung hininga natin. Yung kalusugan natin. Amen ba? Yung magandang hanap buhay natin, mga minamahal. Praise the Lord. Sabi ko nga po sa inyo, ang pagpapala, mga minmahal, ang dakilang Diyos, hindi lang sa puro material na bagay, mga kapatid. Yung madama mo lang yung presensya ng mahal na Panginoon. Panginoon mahal, yung lagi mong maramdaman, kasama mo siya, hindi kanya iniiwan. Mga kapatid, pagpapala na yan. Amen. Anong gagawin natin? Luke chapter 10, verse 25 to 28. Panginoon mahal. Pakibasa po, beloved elder po natin, beloved Balatan. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 10, versikulo 25 hanggang 28. At narito ang isang tagapagtanggol ng katusan ay nagtindig at siya ay tinutugso na sinasabi, Guro, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? At sinabi niya sa kanya, ano ang nasusulat sa katusan? Ano ang nabasa mo? At pagsagot niya ay sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Purihin ang dakilang Diyos. Sipa mo iman. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka. Amen. Gawin mo ito at mabubuhay ka, Panginoon mahal. Anong gagawin po natin? Panginoon mahal, sa huling mga panahon, gumawa tayo ng mabuti sa gawain ng dakilang Diyos. At gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Utos ng mahal na Panginoon. Sapagkat isang binata, mahal, isang abogado ito, attorney ito, mahal, napakatalino nito, mga kapatid sa batas. Mga minamahal, nagtanong siya, ano po ang gagawin ko para magmana ng walang hanggang buhay? Ano nakita niyo ron? Sa panahon natin, mga minamahal, nandito na tayo sa ating mahal na Panginoon, meron na tayong kaligtasan, may buhay na walang hanggan na mga kapatid ko. Sa pamamagitan ng mga signs, wonders, and miracles, mga kapatid, kinumbinsi tayo ng dakilang Diyos. Yung iba gusto pang umalis sa mahal na Panginoon. Yung iba gusto pang mga minamahal, habulin yung kayamanan ng mundo. Ito, attorney na ito. Abogado na ito, mga minamahal, may pera ito, mga kapatid. Pero sabi niya, nagtanong, ano po ang gagawin ko para magmana ng walang hanggang buhay? Sinabi sa kanya ng dakilang Diyos, unang ibigin mo ang mahal na Panginoon, buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, buong pag-iisip mo. Pangalawa, iyong ibigin ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Lahat magsabing, praise the Lord, my mahal. Ibigin mo ang iyong kapwa. Ibig sabihin, kung anong gusto mong gawin nila sa iyo, yun ang gawin mo sa kapwa. Ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili, sabi rito, mahal. Amen. Sabi ng mahal na Panginoon, matuwid ang sagot mo. Gawin mo to. Gawin mo yan para mabuhay ka. Ibig sabihin, gawin mo yan para magmana ka ng buhay na walang hanggan. Amen ba? Hallelujah. Gawin daw natin yon, mga mahal. Dalawa, ibigin natin ang dakilang Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa kanyang banal na gawain. Mga minamahal, ibigin natin ang ating kapwa, mga kapatid ko, para nang sa ganon,
Hindi tayo matulad sa isang tao, mga mahal, na sinayang niya yung kanyang oras, yung kanyang panahon sa kanyang pansarili lang. Kaya ang tawag sa kanya ng dakilang Diyos, doubtful. Sa Tagalog, mangmang na lalaki. Luke chapter 12, verse 16 to 21. Dito po sa aklatang Lucas, Kapitulo 12, versikulo 16 hanggang 21. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinhaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga? At sinabi niya, ito ang gagawin ko, igigiba ko ang aking mga banga at gagawa ako ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil ng aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapat sinabi sa kaniya ng Diyos, ikaw na haling, ihingin ko sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya? Gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kaniyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Tinawag ng dakilang Diyos ang taong ito, mga mahal, na full, mangbang. Dahil umani siya ng napakaraming ani, giniba niya yung kanyang kamalig, nagtayo ng mas malaki. Sa kanya inimbak ang kanyang pagkain doon, mga mahal. Napakahabang panahon na taon, mga kapatid, magpapahinga siya. Walang gagawin kundi ka makakain, tulog, mga mahal. Magsaya, mamasyal, mga kapatid. Yun ang kanyang gagawin, mga minamahal. Pero kaya tinawag, itong taong ito kaya tinawag ng dakilang Diyos na mangmang. Alam niyo kung bakit, mga minamahal? Yung kamangmangan niya, hindi niya alam yung pagkain ng kaluluwa. Kasi sabi niya sa 19, sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Doon siya naging mangmang. Hindi niya alam ang pagkain ng kaluluwa. Ang pagkain ng kaluluwa, hindi naman literal na pagkain. Kaya nga, mga minamahal, mapalad tayo, mga kapatid ko, na mga nauna sa church na ito. Dahil nakilala natin ang mahal na Panginoon sa panahon na tayo hirap na hirap sa buhay. May karamdaman, may sakit, mga minamahal, nakilala ang mahal na Panginoon. Walang-wala, mga kapatid, talagang dapang-dapa tayo sa buhay. Nakabuti pala yon. Kasi nung panahon, mga minamahal namin, walang trabaho, mga minamahal. Walang kita. Walang makain, mga kapatid. Ako po'y estudyante, mga minamahal, nung araw, nung ako'y high school, mga kapatid, ay ang aking tanghalian, isang pirasong pritong talong. Wala pong kanin. May mahal, yun lang, kapiraso, tapos iinom akong tubig. Tapos, may mahal, papasok na ako. Nilalakad, may mahal, yung 5 kilometers hanggang school, wala kaming pamasahe. Nakatsinelas lang. May mahal. Nung nakilala namin ang dakilang Diyos, mga kapatid, yun ang naging simula, mga minamahal, na mauhaw kami sa Word of God. Kasi kapag binabasa ko yung Word of God, nawawala yung gutom ko. Nakaranas na ba kayo noon? Pag binabasa mo ang Word of God, dumidighay ka. Amen po? Kasi nabubusog yung kaluluwa mo eh. Kapag pala busog yung kaluluwa mo, mahal, hindi manghihina yung physical mo. Kaya ang ating kagalang-galang na Evangelista Will Estrada Almeida, nakapag-ayuno ng 40 days, 3 months, walang kain-kain, mahal, busog na busog ang kaluluwa. Amen? Praise the Lord. Yun pala yun. Kaya, mga mahal, hinahanap ko lagi yung Word of God. Mga kapatid, basa ng Biblia kasi doon ako nabubusog sa hirap ng buhay. Yun pala, mga minamahal. Yun ang paraan ng dakilang Diyos para busugin muna niya yung spiritual na mga anak ng Diyos ng mga taga-Jesus Miracle Crusade. Amen? Para pagdating ng pagpapalang material, mga minamahal, alam mo na paano kontrolin yan. Hindi ikaw ang kokontrolin, mga minamahal, ng material. Amen? Praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Palakpakan nga po natin ang ating mahal na Panginoon. Deuteronomy chapter 8.
verse 2 and 3, mga mahal. Basahin natin ang talatang ito, mga kapatid. Tuturuan muna pala tayo. Kaya tayo may mga trials eh. Kaya tayo may mga pagsubok ngayon. Lahat nga po ng may pagsubok, magsabing praise the Lord. Marami pa rin. Kaya tayo may pagsubok, mga mahal, walang makain minsan, pinahintulot ng dakilang Diyos para hubugin ka muna niya sa spiritual. Para mauhaw ka, magutom ka sa spiritual. Amen. Basahin po natin. Deuteronomy chapter 8, verse 2 and 3. Sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 8, versikulo 2 hanggang 3. At iyong alalahanin ang buong paraan na pinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon ilang, upang kanyang mapagpangumbaba ka at subukin ka na malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. At ikaw ay pinagpangumbaba niya at pinapagdamdam ka niya ng gutom at pinakain ka niya ng mana na hindi mo nakilala ni nakilala ng iyong mga magulang. Amen. Upang kanyang pakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Lahat Amen. magsabing praise the Lord, mga minamahal. Tingnan nyo, mga kapatid ko, ang salita ng dakilang Diyos. Tinuruan tayo ng dakilang Diyos magpakumaba sa buhay. Hindi ipagmalaki ang buhay, mga minamahal. Katunayan, mga kapatid ko, yung mga fresh graduates, alam nyo po ba? Mga minamahal, taon-taon. Talagang mga minamahal, degree holder na yung mga yan. Pero 80% mga minamahal sa mga fresh graduates, walang trabaho. Yan mga minamahalang census. 20% lang ang nagkakatrabaho. Meron akong kakilala niyan, mga kapatid. Nagtapos ng pag-aaral, mga minamahal. Siya po ay mga minamahal, pinasok din niya, mga kapatid, abogasya, pero hindi po siya nagtapos doon. Meron siyang natapos na kurso, mga minamahal ko, matalinong tao ito. Pero kinukwento niya sa akin, mga kapatid, sabi niya, ang dami kong kaibigan sa universidad. Ang dami kong mga barkada sa university hanggang ngayon, walang trabaho. Amen? Kaya mga minamahal, sabi ng talatang ito, mga kapatid, alalahanin mo ang buong paraan ng pinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanyang mapangumbaba ka at subukin ka na maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. Verse 3, at ikaw ay pinapangumbaba niya at pinagdamdam kanya ng gutom at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakilala ni nakilala na iyong mga magulang upang kanyang maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay, literal na pagkain na bubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng dakilang Diyos. Amen po. Kaya ngayon, tignan niyo yung mga mananampalataya, may mahal, ang gaganda ng mga patutuo niyan. Kahit yung mga kapatid natin sa ibang bansa, may mahal, kung mapapakinggan niyo sila, mga kapatid, ang gaganda ng kanilang mga patutuo. Nagsimula sila sa walang-wala, may mahal. Nagsimula sila dun sa grabing mga sakit, karamdaman, may mahal, ng kanilang mga loved ones. Pero nang makilala nilang malapang mahal, unti-unti, pinagpapala ang kanilang mga buhay. Amen! Praise the Lord, may mahal. Purihin ang malapang. Kaya ngayon, may mahal, yung mga na-train na ganon, mga kapatid, ngayon, mga kapatid, kung sila'y humawak ng blessing, mga minamahal, hindi na hihigit ang blessing, higit ang Diyos. May mahal. Napakaganda ng kanilang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen po. Kasi mga minamahal, alam nila na yung kanilang kinakamtan, hindi naman akin to, brother. Sa mahal na Panginoon to. Wala akong pag-aari dito sa mundo. Ipinahirap lang sa akin ang mahal na Panginoon ito. Amen? Praise the Lord. Kaya ang buhay natin, mga minamahal, ulitin ko, hindi lang umiikot ito sa mga ari-arian sa pera. Ang pagbabalik ng dakilang Diyos, mga minamahal, siya nating pagtuunan. Dalawa lang, mga minamahal, ang dala ng dakilang Diyos sa kanyang pagbabalik. Una, salvation. Para sa mga taong totoong mga naglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Pangalawa po, judgment, mga kapatid. Paghatol ng Diyos para sa mga hindi naglingkod sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa mga walang paglilingkod sa dakilang Diyos, mga kapatid, wala silang mana na buhay na walang hanggan. Hindi lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, mga minamahal, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang gumaganap ng kalooban ng ating Ama na nasa langit. Anong halaga, mga minamahal, ng ating mga tinatangkilik? Yung ating mga ari-arian, yung mga ipon natin sa buhay, kung hindi natin bibigyan ng oras ang Diyos
upang paglingkuran siya sa ating mga buhay. Tingnan nyo yung Myanmar, mga mahal. Napakalalaking mga building, mga kapatid. Gumuho. Wala talaga mga minamahal na tira. Matataas na mga building, mga minamahal yan. Makita mo gumuguho, mga mahal, sa lindol. Kaya kahit ano pala, mga mahal, sa mundong ito, isang kumpas ng dakilang Diyos, mga mahal, maglaho lahat yan. Amen ba? Praise the Lord. Pero ang mga anak ng Diyos, mga minamahal, meron tayong mga guardian angels, mga kapatid, nag-iingat sa ating mga ari-arian. Nag-iingat, mga minamahal, sa ating mga napundar. Amen. Dahil matapat ka sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya mga minamahal, ito po yung ating itago sa ating mga puso. Saligan po ng katotohanan na ating nasumpungan. Dalawa, ownership at accountability. Yung ownership, mga minamahal, hindi sa iyo ang buhay mo. Hindi sa akin ang buhay mo. Buhay ko. Hindi sa akin ang buhay ko. Hindi sa iyo ang buhay mo. May nagmamay-ari nito. Amen. May nagmamay-ari nito. Amen. Sabi ng Deuteronomy chapter 32 verse 39, see now that I, sabi ng dakilang Diyos, see now that I, even I am He, and there is no God with me. I kill, and I make alive. I wound, and I heal. Neither is there any that can deliver out of my hand. Yan ang Diyos nating pinaglilingkuran. Siya ang bumubuhay, siya ang pumapatay. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Siya ang sumusugat. Siya ang nagpapagaling ng sugat, mga kapatid. At ang sabi niya, walang makaliligtas sa aking kamay. So, pinagkakatiwala lang sa atin ng mahal na Panginoon, lahat ng nasa atin. Amen. Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Amen po ba? Kaya sa ating mga unbeliever, mga mahal, alam niyo yung ating mga kababayan, mga kapatid, iniibig ng mahal na Panginoon yung mga yan. Pero gusto lang ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, na sila'y maglingkod sa mahal na Panginoon para hindi sila mapahamak. Sapagkat ang tao pong walang Kristo, mga mahal, inaangkin nila yung mga bagay na ipinagkatiwala lamang ng dakilang Diyos sa kanila. At dahil po sa kasaganaan ng kanilang mga buhay, mga mahal, sila na po ang may control ng kanilang buhay. Ayaw na nilang magpasakop sa kalooban ng dakilang Diyos. Sila po yung nasusunod sa buhay nila, mga mahal. Ganyan talaga pag walang Kristo sa puso. Pero kapag may Kristo ka sa puso, may kumokontrol sa iyo. May takot ka na, mga mahal. Amen po ba? Ano yung kinatatakot natin, mga kapatid? Siya lang ang daan. Sabi ng mahal na Panginoon, mga mahal, I am Jesus Christ, sabi rito, mga mahal. I am the truth, the life, mga mahal. I am the way, the truth, and the life. Mga mahal. Siyang daan, siyang katotohanan, siyang buhay. Walang makaparoon sa Ama sa pamamagitan niya, mga mahal. Wala. Amen po ba? Kaya ang alam natin, mga kapatid, kapag tayo nagpabaya sa paglilingkod sa Kanya, saan tayo pupunta? Saan tayo haharap, mga mahal? Wala tayong masusulingan. Wala tayong mga minamahal pupuntahan. Hindi ka pwedeng lumabas sa mundo na hindi ka dumadaan sa ating pinakamamahal na Kristo. Amen ba? Praise the Lord! Kaya mga mahal, yung pinakamatapang na tao sa mundo, mga kapatid. Kahit anong tapang niyan, mga mahal, kahit ilan ang napatay niyan, mga kapatid ko, may takot pa rin natitira sa puso niyan. May takot pa rin. Anong kinatatakutan niyan? Takot mamatayan. Amen? Bakit takot mamatay? Dahil hindi niya alam ang kanyang patutunguhan pagkamatay niya. Amen po ba? Pero sa atin, meron tayong buhay na walang hanggan, mga kapatid. Una po, mga minamahal ko, ay, mga minamahal, yun pong ownership. Huwag natin kalilimutan yun. May nagmamayari sa atin at sa ating mga tinatangkilik. Pangalawa po, mga minamahal, accountability. Accountability, mga minamahal, may pananagutan tayo. Bawat isa sa atin may pananagutan tayo, mga minamahal. Kaya hindi dapat magpabaya ang bawat isa, mga kapatid. Kaya sinasabi ko sa inyo kanina, ano mga minamahal ang magagawa natin ngayong malakas ka, mga minamahal, sa iyong physical? Sapagkat pag mahina ka na, mga mahal, gusto mo mang gumawa, mga kapatid, hindi na pwede. Mahina na tayo. Amen ba? Sabi ng Romans 14:12, so then every one of us shall give account of himself
to God. Lahat ng tao, may mahal, magbibigay sulit sa mahal ng Panginoon. So walang kinalaman ng ibang tao sa pagharap mo sa dakilang Diyos. Makinig po kayo. Walang kinalaman ng ibang mga tao sa pagharap mo sa mahal ng Panginoon. Ano man ang ginawa sa iyo ng sino mang tao, yan ay walang kinalaman sa pagharap mo sa dakilang Diyos natin. Amen ba? Praise the Lord. Wala kang padrino. Pagdating natin sa harap ng mahal na Panginoon, may mahal, wala kang padrino para magtanggol sa iyo. Ikaw mismo, mga kapatid, ako mismo, may mahal, ang kakausapin ng mahal na Panginoon. Ano ang ginawa mo sa lupa nung ikay nasa lupa? Paano mo ginamit yung natitirang, yung hiniram mong buhay sa akin nung ikay nasa lupa? Yan ang tanong. Amen. Nilagyan ko ng kwento sapagkat ayon sa Romans 14:12 So then every one of us shall give account of himself to God, mga minamahal. Ang itatanong sa atin ng dakilang Diyos, mga minamahal, ano ang ginawa mo sa pinagkatiwala at pinahiram kong buhay sa iyo? You are not your own. You will give an account one day sa ating dakilang Diyos. So don't waste your time. Meron tayong kapatiran, mga mahal. Kasi mga kapatid, minsan ang katwiran ng mga kabataan, malakas pa ako, bata pa ako. Mga mahal, marami pa akong gagawin sa buhay. Hindi ko pa kailangan maglingkod. Kapatiran natin, mga mahal, sa dako ng bandang Katagalugan, mga kapatid. Hindi ko alam, Marinduque ba yan, mga mahal, or kung saan, mga kapatid ko. 20 years old. Ang blood sugar na mga mahal, umabot po ng 600. Kumatos. Humingi po ng prayer request, mga mahal, leading prayer na ating beloved honorable pastor, mga kapatid, nagpa-prayer request. Kasalukuyang nasa ICU, mga mahal. 20 years old. Pangatlong beses ko nang sinasabi ito sa pulpitong ito, mga mahal. Gusto kong ulit-ulitin kasi, mga mahal, para maalala natin lagi, mga kapatid, ng buhay pala. Mula sa pagkabata mo, mga mahal, hanggang sa pagtanda, mga kapatid, pagkauban, dapat nating, mga mahal, pahalagahan ito. Ipaglingkod sa Diyos. 20 years old, mga mahal, nasa ICU. Ngayon, nasa langit na siya. Binawian ng buhay. 20 years old. So, you are not your own. You will give an account one day sa dakilang Diyos. Don't waste your time. Don't waste your life. Amen. Huwag nating sayangin ang oras, huwag nating sayangin ang buhay. Get up, mga mahal. Take every opportunity, mga mahal. Do what God requires, mga mahal, sa ating lahat. Amen. Tayo tayo sa ating panampalataya. Tumayo tayo, mga mahal, sa ating paglilingkod. Be strong, mga kapatid. Huwag tayong manghina. Amen. Amen. You take every opportunity, sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Pagkakataon namin, mahal, para gumawa sa dakilang Diyos, mga kapatid, huwag ka nang tatanggi. Kung kinakausap ka ng mahal na Panginoon, maging mga awit, mga mahal, huwag kang tatanggi. Kung kinakausap pang maging manggagawa, mga mahal, huwag kang tatanggi. Kung kinakausap pang magbigay sa gawain ng Diyos, huwag kang tatanggi, mga mahal. Sapagkat pagsisisihan natin, mga mahal, kapag tinanggihan natin yung bagay na inutos sa atin ng dakilang Diyos. Amen ba? Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. So bangon tayo, mga kapatid. Maglingkod tayo sa mahal na Panginoon. Seryosohin na natin. Samantalahin na natin ang bawat pagkakataon, mga mahal. Gawin natin yung pinagagawa ng dakilang Diyos sa atin. Magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Awitan natin ang dakilang Diyos natin, mga mahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Mawi tayo na sa masayang awitin, mga kapatid ko, para sa ating dakilang Diyos, habang ating pong pinaghahanda, mga mahal, ang ating mga children's choir. Amen. Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tumo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda.
sons of God, march forward. For there is Jesus, is ever the same. Hallelujah, sons of God, march forward. We are more than conquerors, His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the oak and I'm the ivy. He is the potter and I'm the clay. He is the oil and I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. Hallelujah. I am the smoke and He is the music. I am the lamp and He is the flame. I am the flower and He is the fragrance. I am the blood to take His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For there is Jesus, His ever the same. Hallelujah, sons of God, march forward. We are more than conquerors, His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Puri po ating pinakamahal po ng Jesus. Hallelujah. God bless you. Ating our beloved order preacher, Brother Nilo de Guzman, sa banal at salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Manatili po tayo sa ating pagkatayo, mga kapatid. And now, beloved brethren, let's